Kung ikaw ay baguhan pa lamang sa pag-study ng tax principles, kung babasahin mo yung definition ng taxation, hindi mo talaga siya maintindihan. Kasi bawat elemento na nakalagay dito, halimbawa yung process or means, at saka yung by which sovereign, at saka yung through its lawmaking body, burden, subjects, jurisdiction, purpose, and to carry out legitimate objectives of the government, ito yung mga kailangan mo maintindihan yung paano ba nagsimula ang taxation para itong mga ganito na mga elemento ng definition ay maintindihan mo ng lubos. So, paano ba nagsimula ang taxation? Una, intindihan mo na ang taxation ay kasama sa pagbuo ng Estado. Mabubuo ang Estado kung mayroong tao at saka mayroong territory kung saan nag-o-occupy yung tao. Itong tao na naman na naka-occupy sa isang territory ay nangangailangan ng gobyerno kasi hindi sila magiging organized kung walang namamahala. So yung gobyerno naman, para ma-exercise yung kanyang function, kailangan mayroon siyang authority. Kaya itong mga tao na to ay nagbibigay sa kanya ng authority, yun ang tinatawag na sovereign powers. Sa sovereign powers na yan, isa na dyan yung taxation. Tatlo kasi yan sila. Una, mayroong police. Kalawa, yung eminent domain. Ikatlo, yung taxation. Nilagay ko lang itong taxation sa ikatlo para magiging separate siya. Ma-emphasize natin yung taxation power. So ito yung tatlo na pwedeng gamitin ng gobyerno para magsilbi sa publiko. Ito yung mga tao. Now, dyan natin malalaman na ito palang taxation ay hindi nagmumula sa Constitution. Ito ay, maintindihan natin na ito ay inherent. Kaya kung babasahin natin itong other na definition ng taxation, itong taxation is an inherent power, dito natin malalaman na kusa pala siyang nag-exist nang nabuo yung tinatawag natin ng Estado. So kung mayroong Estado, mayroong taxation. Kumbaga given na yan pag mayroong Estado. So ito din yung explanation kung bakit yung Constitution ay hindi source ng taxation. Ang Constitution, ang kanyang pakinabang, siya ay nagsilbi lamang na nagpo-provide ng tinatawag natin na limits na hindi abusuhin yung paggamit ng taxation. Kasi itong taxation talaga ay makapangyarihan. Sinasabi nila na it will result ito doon sa tinatawag na power to destroy, na magresulta siya ng destruction doon sa subject kung talagang walang boundary or limit yung pag-impose ng taxation. Kasi nga yung taxation, bakit siya kailangan na ipapataw? It is because kailangan ng gobyerno ng pera. Yung government ay nagni-need ng money. So siya yung magbibigay ngayon sa government ng money. Kaya ang tinatawag dito, ang pinaka-purpose talaga o yung primary purpose talaga ng taxation is to raise revenue. Kaya sinasabi nga doon sa definition ang kanyang purpose, diyan mo malalaman na ang purpose niya ay to raise revenue kasi kailangan ng pera ng gobyerno. Ang gobyerno kasi ang mag-exercise pagdating dito sa sovereign powers. Hindi niya ma-exercise yung police power niya, eminent domain, kung walang kapera-pera. Kasi sa Pilipinas, wala tayong resources. Unlike kasi doon sa Middle East, yung mga countries na nandoon, mayroon silang enough na resources in the form of oil. So yun ang bumubuhay sa kanila. Pero pag wala kang ganun na mga resources, ang mangyayari ay kailangan mong mangungulekta ng tax galing sa tao mo. So itong taxes na to, tinatawag itong burden kasi sa pilitan yan. Kaya nga tinatawag na sa pilitan is
dahil kailangan ng gobyerno. Ito yung pinagbasihan ngayon, yung nagkaroon tayo ng theories of taxation. Na ang taxation daw is a lifeblood. Hindi mabubuhay yung gobyerno natin kung walang taxation. Kumbaga, paralisado siya. Hindi ma-execute yung kanyang purpose na pagsilbihan ang mga tao kung walang kapera-pera. So, kaya kailangan niya mag-ngongolekta ng pera. So, yun yung tinatawag na isa sa mga basis ng taxation, ang lifeblood doctrine. Ikalawa naman, yung tinatawag natin na necessity. Ang necessity theory, siya yung maglilinaw or magbibigay ng rason kung bakit kailangan ng power of taxation sa sovereign powers. Bakit kailangan ng power of taxation as one of the sovereign powers ng gobyerno? So, again, siya yung magsasabi. Ang lifeblood doctrine naman, ang siya magsasabi kung bakit kailangan man mangongolekta ng money, ng pera. So, halos magkapariha lang talaga yung dalawa, pero yun yung kailang kaibahan in terms of that. Okay? Now, ngayon, kung ipagpatuloy natin, so, ang Constitution, balik tayo dito, siya ang nagbibigay ng limit. Isa sa kanyang ginagawa na limitasyon, yung paghiwalayin yung mga branches ng gobyerno. Mayroon tayong tinatawag na legislative. At saka, mayroon tayong executive. Okay? At saka, mayroon tayong judiciary. Ang legislative, siya yung gumagawa ng batas ng taxation. So kung magtatanong ka, bakit kailangan pa ng batas kung ang taxation naman ay inherent power? Kailangan ng batas para hindi maabuso yung pag-exercise ng taxation. Kaya dito sa legislative, nangyayari ang tinatawag na levying. Yung pag-exercise ng power of taxation ay nangyayari lamang dito sa legislative body, hindi sa executive. Ang mangyayari lang dito sa executive, siya lang ang nagiging implementor. So, dito yung tinatawag na implementation. Okay? Now, itong dalawa ay under sa other na mga limits ng Constitution. So, isa dito is yung tinatawag natin na due process of law. Na bawal ka na magpapataw ng buwis at mag-implementa ng buwis na walang tinatawag na or if you're na wala ka, hindi ka nagpa-follow ng due process of law. Ang due process of law naman, makikita mo ito doon sa ibang na mayroon dalawang klase ng due process of law. Una, yung tinatawag natin na substantive. Nire-require lamang dito na kailangan yung batas na ginagawa is in accordance within the constitutional limitation. So, lahat ng mga limits na nandyan, at saka doon sa inherent limitation, kailangan according ka doon, within ka doon sa bounds. So, magiging by testing the substantive or making a substantive testing, it may say na ikaw ay nagpa-follow ng due process of law. Yung ikalawa naman is yung procedural due process of law. Yung mga traditional natin na notice and hearings, yun. Yung halimbawa, tingin ng BIR ay hindi ka nagbabayad ng tamang tax, magpapadala sila sa inyo ng ganitong notice. Then ikaw naman, pwede kang mag-reply doon sa notice. Magkaroon tayo ng hearing, okay, in some point of time. So yun yung procedural. Okay? So yun yung isa. Marami pa tayong, kung makikita mo doon, marami pa yung mga constitutional limits sa ibang parte ng notes natin. Halimbawa pala kung wala kang notes, mag-message ka lang dito sa YouTube at pwede namin i-share sa iyo yung link para magkaroon ka ng notes dito sa discussion. So again, balikan natin. Una, legislative. Ikalawa, executive. So yung judiciary naman, kung mayroong pag-aabuso na nangyayari, ang mga tao ay magpa-file ng kaso. Yon. Doon ang pwedeng mag-intervene yung judiciary regarding kung mayroon bang merit yung kaso na pwede niyang i-declare yung mga batas na yan ay as unconstitutional or mayroong paglabag. Okay? Ang judiciary kasi ang magsilbing tagapagbantay. Na sinabi natin kanina na ang tax ay pwede siyang magiging power to destroy.
Pero as long as nag-exist yung judiciary, hindi siya magiging power to destroy. So, ang Constitution ay mayroon siyang tinatawag na mga safeguards. At saka, yung judiciary natin, siya yung magdi-declare, mag-execute ng mga safeguards na yan para maiwasan yung tinatawag na power to destroy. Okay. So, I hope na nasundan mo yung discussion natin so far kasi ito yung magbibigay linaw ng mga relationship ng mga nakalagay sa notes natin. So, balik tayo. Now, aside sa constitutional limitation, mayroon din tayong tinatawag na inherent limitation. O, halimbawa, dito, so isa sa mga inherent limitation is yung kailangan mo lang mag-impose ng tax within the territory. Kaya sinasabi dito sa definition na within its jurisdiction. So, ang sinasabi dito is yung territory. Ngayon, ang territory naman, it doesn't mean na yung territory natin ay limitado lamang sa physical. Not limited to physical. Kasi mayroon kasing mga na mga objects or subjects na taxable siya kahit labas siya doon sa geographical territory ng Pilipinas. So, halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay citizen, resident ng Pilipinas, yung income mo, kahit nandun pa yun sa labas, ang transactions na nangyayari, yun pa rin ay subject sa tax. Dahil yan sa tinatawag natin na protection rule that is given by the government. Kasi sa bawat income na nakuha mo sa labas ng bansa, yan ay saklaw ng protection ng gobyerno. Kasi ng gobyerno natin ay mayroong relationship doon sa ibang gobyerno na ino-honor naman nila. Okay? Dahil yan sa tinatawag na International Committee. Sa International Committee naman ay ito yung pagrespeto ng bawat of each state. Okay? Regardless kung gaano kahina yung state. So, halimbawa, sabihin natin na mahina yung Papua New Guinea, hindi pwedeng itrample yung karapatan ng Papua New Guinea na pwedeng pasukin ng Pilipinas. O ganun din. Hindi naman pwedeng itrample ng China na pasukin yung soberanya ng Pilipinas or any other country like ng Taiwan. Kasi as long as they are recognized internationally as states or state, mayroon silang identity and they have to respect each other para walang gulo. So, yun yung nangyayari dyan. Okay? So, yun yung sa territory. Ngayon, kung balikan natin yung definition, ano pa ba ang hindi natin na dito? Mayroon dito, to carry out legitimate objectives. So, ang ibig sabihin niyan, yung public purpose. Okay? So, lahat nandito, ng ginagawa ng government, for public purpose lang yan. Yung para sa tao. Now, ito yung kadalasan na pinagbasihan ng desisyon kasi mayroong mga batas na obviously ginagawa for private. So, ngayon, ini-invalidate sila ng judiciary kasi kailangan ang taxes ay for public purpose. Kaya bawal siya gamitin sa pangsimbahan, yung pampiesta, or gagamitin siya na yung road na ang pwede lang gumagamit is yung mga private entity lang or yung isang kumpanya. Kailangan accessible yan sa public. Hindi naman kailangan na ikaw na taga Davao pwede mo invalidate yung law na nagbibigay ng pondo doon sa kalsada sa Masbate kasi taga Davao ka. Tapos sasabihin mo na hindi for public purpose kasi ako nga hindi nakagamit. Hindi yon. Kasi pag pumunta ka ng Masbate, pwede ka makagamit doon. So as long as they are accessible to the public, there's no problem with that kung yan ba ay public purpose or hindi kasi limited lang yung tao na nakagamit. Hindi yun ang pagbasihan.